kababayan, eto umpisahan na muna natin etong ating talakayan. Pero bago tayo pumunta sa main topic natin, ipagdasal muna natin mga kababayan ng Kabikulan dahil patuloy po silang sinasalanta mga kababayan ng bagyong Pipito. Napakalakas po ng impact sa kanila, ng tama sa kanila ng bagyong Pipito. So kung makikita nyo dito mga kababayan, ito yung isang patunay na talagang binabagyo ng matindi ngayon ang Kabikulan. Ano po, so ito, i-play po natin yung video na nakita natin. Ano oh? Lakas. Wow! Woo! Grabe, katangkalan nila eh! Ano? Ano na? Ay, sa mga kababayan natin sa Bicol ha, mag-iingat po kayo dyan. Sobrang lakas ng tama ng bagyo. Dito naman mga kababayan sa amin, medyo malakas na rin yung pag-ulan. Pero hindi naman kasi lakas ng ganito mga kababayan yung hangin. Ano po? Anyway, ay shoutout kay Kuya Benny Road ha. Thank you sa pakape Kuya Benny Road. Sinapak na talaga ang mata! Grabe no? Nawawa sa motor! Oh? Ang lakas. Wow! Wow! Grabe. Ay, nako! Wow! Wow! So yan mga kababayan, nakita nyo naman kung gaano kalakas ang bagyo dyan sa Kabikulan. Kaya sana ipagdasal po natin na sana nasa mabuting kalagayan yung mga kababayan natin dyan po sa Bicol. At sana ipagdasal din natin na umaksyon na naman yung ating Vice Presidente mga kababayan at huwag patulog-tulog dahil nung mga nagdaang bagyo, nakita nyo naman na yung ating Vice Presidente kung nasa saan. Pero sana naman ngayon maging agresibo ang ating Vice Presidente lalo na at naaprubahan yung kanyang 2 billion na budget na hinihingi. Mga kababayan, sana magpakitang gila siya at maging maagap siya, mga kababayan, sa pagtulong sa mga kababayan nating Pilipino na nasalanta ng bagyo. Ano po, so ngayon mga kababayan, punta na po tayo sa main topic natin. Kung matatandaan nyo, di ba nag-viral etong usapin ng panghahampas ng mikropono nitong si Duterte mga kababayan kay former Senator Trillanes. So ngayon nakakita tayo ng video na mas malapit na kung saan kitang-kita yung mukha nitong si former Senator Trillanes at mamaya iko-connecta natin yan kasi pagkatapos nito mga kababayan kinabukasan nakalive etong si Panelo saktong tumawag etong si Duterte at nagsusumbong kay Panelo at pinasasampahan ng kaso etong si former Senator Trillanes. At pilit nilang pinagtatakpan mga kababayan yung binitawang salita nitong si Duterte na willing siyang pumirma ng waiver mga kababayan para masilip yung kanyang bank account. Ngayon mga kababayan, ito panoorin muna natin etong malapit na kaganapan kung saan manghahampas ng mikropono etong si Digong. Ano po, nung napikon siya kay former Senator Trillanes kasi nga mga kababayan, malapit na mabuking dapat etong si Duterte. Kaso nga lang, nagpaiba-iba mga kababayan hanggang sa gumagawa na ng istorya at pinagtatakpan na mga kababayan yung binitawan niyang salita at pangako niya sa Quadcom na pumapayag siya na mag-sign ng waiver para masilip yung bank account niya. Ito, i-play po natin. Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Yan. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Chairman. I'll give you sasampalin ko sa Chairman. session suspended. Ito yung nakakainis dito mga kababayan Kaya pikon na pikon si Duterte kasi ngiti pa lang ni Trillanes mga kababayan. Asar na etong si Digong. Tingnan nyo naman mga kababayan kung gaano katindi yung panggagalaite ni Duterte kapag ka nagsasalita na at ngumingiti sa kanya etong si Trillanes. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Session suspended. Lulo mo. Sabi. Order please, order.
Ngiti pa lang ni Trillanes, piko na piko ng si Duterte, oh. Observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning. So cut na natin dyan mga kababayan, nakita nyo, dyan nagsimula lahat. Kaya kinabukasan mga kababayan, di ba nung pumutok etong isyong ito, kasi nga nag-viral yung usapin patungkol dun sa waiver ng bank account nitong si Duterte, na kung willing ba si Duterte na ipasilip yung kanyang bank account. Kasi yun lang naman ang hamon sa kanya. Sa totoo lang mga kababayan, willing pa nga magpasampal etong si former Senator Trillanes kay Duterte, kung pipirma itong si Duterte ng waiver mga kababayan para masilip yung kanyang bank account. Kaso nga lang ang problema kinabukasan mga kababayan, after po niyang pangyayaring yan, ito yung ginawa ni Duterte na kung saan para siyang bata na kumukonsulta at nagsusumbong dito kay Panelo kung ano magagawa para patahimikin etong si Trillanes. So ngayon sakto naka-live etong si Panelo at marami ang nakakuha nung video. So ito pakinggan po natin. Tumatawag ko si PRD. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Live po tayo ngayon sa TikTok. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung Yan. nungalingan ni Trillanes gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Libel. Paninirang puri daw mga kababayan against kay former Senator Trillanes. Akala ko ba hindi niya matandaan ang pangalan nitong si former Senator Trillanes? Akala ko ba hindi niya nakilala mga kababayan? Pero mukha atang tinamaan etong si Duterte mga kababayan sa mga binitawang salita at revelasyon ni former Senator Trillanes dito po kay sa pamilya nitong si Digong mga kababayan patungkol dun sa pera or milyon-milyon na halaga ng pera na pumapasok sa bank account niya at sa kanyang mga anak. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao, totoo. Sabi ko na isang kapiting doon, wala. O, totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Kasi sa totoo lang mga kababayan, napakadali naman kasing patunayan yan kung totoo or hindi. Ano po, pumirma siya ng waiver, ipasilip niya yung bank account niya, at kung hindi totoo mga kababayan, o singilin niya, etong si Trillanes, pagbayarin niya, idemanda niya mga kababayan, kung talagang hindi totoo. Kaso nga lang ang problema, kita nyo naman nung piko na pikon siya mga kababayan, noong binabanggit ni former Senator Trillanes yung patungkol sa kanyang bank account, na kung saan may bilyon-bilyon na pera na pumapasok galing sa isang pinaghihinalaan na drug lord mga kababayan. So ngayon, eto kasi yung problema dito. Napakadali lang naman niyang burahin yung issue na yan mga kababayan kung tutuusin. Simple lang, ipasilip mo yung bank account mo sa publiko at kung wala naman nga talaga o disingilin mo etong si Trillanes. Ganun lang kasimple mga kababayan. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita. Basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro ka balastugan na figures. Wrong spelling pa yung anak ng patutin. Wrong spelling pa. Yung Hanilin daw at saka yung Sebastian. Ano yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Hanilet, kulang an N. Yung kay Paulo, kulang U. Wala. Anong gusto mong gawin ko? Papayala mo ng kaso? Yan. Ako, sa iyo.
Presidente Duterte, naka Facebook live ako naririnig ka ng taong bayan. Ito totoo. Ay, siya nga pala, tinatanong nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 na madaling araw, pagkalis natin doon sa, sa Kongreso. Alam mo, ang asawa ko nandito, naghintay. Pero papaalis na rin siya nalit ngayong gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Pero mo ilang oras yun, 12 hours para to. Anong 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 hours. 14, kasi nag-umpisa tayo ng alas 10, natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano? Di 14 hours. 14 hours ginisa itong si Duterte doon sa Quadcom sa Kamara, mga kababayan. Pero ang pinapalabas ng mga DD-shit dyan, pinaglaruan daw, mga kababayan, ni Digong yung Kamara. Pero kung titingnan natin, mga kababayan, mukha atang siya ang napaglaruan doon sa loob ng Kamara. Bakit, mga kababayan? Kasi kay Trillanes pa lang piko na siya. Kay Dilima pa lang, mga kababayan, talagang kuhang-kuha na yung asar niya. Kaya nga, mga kababayan, nag-aamba siya ng suntok dito kay Dilima. Tapos nagtangka siyang manghampas ng mikropono kay former Senator Trillanes. Kasi nga, pikon na pikon siya, mga kababayan, dahil unti-unting nabubulgar yung kanilang mga itinatagong sikreto. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Hindi ko nga akalain na sa edad ko nito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun Ikaw gising na gising ka. Yun doon ako nakalamang. Ako, Night person ako. ako nga falling asleep na nakakatulog. Buti nga, hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi ako, oy, huwag kang matulog dito. Nakatulog nga ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos. Kasi night person na ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si si Trillanes. Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Sabi niya, mga kababayan, minsan daw talaga yung isang tao kailangan bigyan ng sample sa buhay. Ito daw si Trillanes, nasanay daw itong mga magkudita, mga kababayan, gumawa ng mga kalokohan patungkol sa buhay niya. Akala ko ba, mga kababayan, nung naando dun siya sa Quadcom, akala ko ba hindi niya kilala etong si Trillanes? Bakit alam na alam niya yung pagkatao nitong si Trillanes kung hindi naman niya kilala? Ito, mismong sinasabi niya dito, nasanay daw itong si Trillanes na magkudita, gumawa daw ng mga kalokohan patungkol daw sa buhay niya, kaya daw sasampulan niya, mga kababayan, para magkaroon ng leksyon sa buhay. Di ba sinabi niya nga doon na hindi niya na matandaan kung ano ang pangalan nitong si Trillanes. Pero dito, kilalang kilala niya. Ano po ibig sabihin, yung mga ipinapakita niya doon sa Quadcom, ang karamihan lang doon, mga drama niya. Mga kababayan, na kunyari, hihingi ng suspension, kasi nga sumasama yung pakiramdam, mga kababayan. Kunyari, hindi matandaan yung isang bagay, pero definitely, natatandaan naman niya talaga. Kaya nga yung ginawa nila sa Quadcom at sa Senado, talagang isang malaking drama lamang nitong si Digong. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's a crime na kailan bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman ang kalaban niya, ang totoo di umano yun, yung kanyang summary puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan Niwala nga siya, Sir President. Dapat malaman ng tao totoo at hindi. Yes, Lalo na si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun. Kaya pirma na ng waiver. Para malaman ng taong bayan kung totoo or hindi. Kasi si Trillanes, mga kababayan, may mga ipinakita siya doon sa Quadcom. So ngayon, para mabura yung issue na yon at yung paghihinala ng taong bayan na may milyon-milyon nga talagang pera na pumapasok sa bank account nitong si Duterte, mga kababayan, pumirma siya ng waiver at ipasilip niya sa publiko ang nilalaman ng kanyang bank account kung talagang walang milyon-milyon na pumapasok.
mga kababayan. Yun lang naman, pagkatapos noon, at hindi naman talaga totoo, mga kababayan, mabubura sa isipan ng mga tao yung sinasabi nitong si Trillanes kasi hindi lang naman ito ngayon pinag-uusapan. Ito po ay panahong 2017 pa, mga kababayan. Pinag-uusapan na po yan. Dahil nga kung matatandaan nyo, yung issue ni Karandang na nag-imbestiga patungkol dyan sa bank account na yan ni Duterte, di ba ipinatanggal nila sa serbisyo. Tinanggalan nila ng benepisyo, mga kababayan. Ganon pinag-inita ni Duterte yung nag-imbestiga patungkol po sa kanyang bank account. Kaya nga, mga kababayan, medyo palaisipan ito sa taong bayan na talagang kailangan niyang mag-sign ng waiver para makita kung talagang may katotohanan or wala yung inaakusa sa kanya ni Trillanes. Ganun lang kasimple. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kasi unang-una, hindi mo alam kung anong bangko yun. Tsaka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, binanatan ka ni Noli de Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayin ka ng Nagsumbong. waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Oy, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ka? Ay putik, sip-sip na sip-sip si Panelo, mga kababayan dito. Sinasabi ni Panelo, boss, binabanatan ka boss ni ganito. Para hindi ka banatan boss, binira ko na siya boss. Ganito yung sinabi ko, wala siyang kwenta, siya ang pinaka-inutil na vice presidente ng ating bansa. Kasi nga, mga kababayan, pamula sa issue ni Kibulok hanggang kay Duterte, di ba binabanata ni Noli de Castro ng matindi. Kaya nga kung matatandaan nyo, yun nangyari kay Atty. Torion, abogado nitong si Kibulok, mga kababayan, di ba sinupalpal ni Noli de Castro. At ngayon, ang pinupunteriya na naman, mga kababayan, ni Noli de Castro ay etong si Duterte kasi nga wala naman daw talagang isang salita. Kasi nga etong si Duterte, nagbitaw siya ng salita sa Quadcom na handa siyang mag-sign ng waiver para ipatingin, ipasuri yung kanyang bank account at ipakita sa publiko kung may pumapasok talaga na milyon-milyong halaga galing sa drug lord. Kaso nga lang ang problema, ito yung ginagawa nila, mga kababayan. Ako na yung waiver ni Presidente Duterte. Matagal niya nang ginawa yon nung 2016 pa. Kinover mo pa nga kako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Hindi ba? Kaya walang yata. Wala na, hindi na sumasagot si Dito. Kailan nga palang balik mo sa Davao? Baka bukas siguro matulog pa ako. Oh, dapat talaga matulog. Pero bilib na bilib sa'yo lahat ng mga tao to. Talagang ayaw mo pa umuwi eh. Basta gusto ko lang naman lumabas yung totoo ito. Truth. Yan lang. One word. Ano ang katotohanan? Pakita mo, Dapat ilabas. simple lang. Para makita ng taong bayan ng katotohanan, ikaw mismo ang gumawa ng aksyon para patunayan na talagang totoo yung sinasabi mo na wala talagang gano'n na accusation na ibinabato sa ni Trillanes. Ganun lang kasimple. Pumirma ka ng waiver, ipakita mo ang bank account mo sa publiko, and then kung wala naman nga talaga, o di totoo ang sinasabi mo, ganun lang kasimple, mga kababayan. Kasi dito, maliwanag naman na sinabi ni Panelo, na dula si Panelo na kaya daw hindi na i-release o kaya sa pilitang na i-release, mga kababayan, yung mismong nilalaman ng bank account nitong si Duterte kasi nga magka-joint account yung dalawa ni Sara Duterte. Ibig sabihin, mga kababayan, tunay nga yung sinasabi ni Trillanes na joint account itong si Duterte at saka po itong si Sara Duterte. So ang possible na lang dito, mga kababayan, na kailangan ding malaman ng taong bayan at kailangan patunayan ni Duterte kung totoo ba o hindi yung inaakusa sa kanya nitong si Trillanes. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Lalo na kay Inday. Kasi nandiyan pa siya sa politika. Eto, at tandaan nyo, nadula si Panelo kanina. Kaya daw pahirap pang na-release, mga kababayan, yung record ng bank account kasi nga magka-joint account daw itong si Digong at saka yung anak niya. Ibig sabihin, tama yung sinasabi ni Trillanes. Pulong mo pati si Basti. Oh, pero Especially Inday kasi national siya. Teka muna. Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor.
Alam mo, sa totoo lang, Sal, retired na, matanda na ako, retired na ako. Pero hindi naman matanda na. Kita mo naman 73 lang eh. Pilipinas na kagabi. Oh. Ang galaw ko, pero yun, 14 hours yun. Oh. Kaya gusto ko na magpahiga. Oh! Kaya lang sa ganitong takbo, kasi itong si Trillanes, talagang Bukalakan yan, sponsored yan. Oh! Hindi gagalaw yan ang gano'n yan. Walang pera yan. Kung Bulacan. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Yan! At nyo mga kababayan ha, dito pa lang, makikita nyo na agad ang kasinungalingan. Ano yung sabi dito? Wait lang ha. Sabi dito wala daw pera itong si former Senator Trillanes. Hindi daw po ito kikilos kung wala daw nag-i-sponsor. Ito pa yung sabi dito. Ewan, nagtataka Ayan, ewan ko lang nagtataka ko bakit yan yung sabi ni Duterte ha. ako bakit ang Malacanang na Yan, ang Malacanang na ginagawa naman na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. yan. Ito mga kababayan, no? Baka nakakalimutan nitong si Panelo. Ito kahit na lang itong si Panelo, ipaalala niya dapat kay Duterte kung hindi talaga siya bias. Mga kababayan, sinasabi dito ni Duterte na nagtataka naman daw siya sa Malacanang. Bakit daw ginagawa itong mga ganitong klase ng bagay? Hindi naman daw, sabi niya nga dito, hindi naman ako nag-aatake kay Presidente. Hindi naman daw niya inaatake ang Presidente. Ano yung ginawa niya na tinawag niya sa rally, sa isang rally dun sa May Davao, mga kababayan, na tinawag niyang bangag itong si PBBM. Inakusahan nila ng paulit-ulit na gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Ginamit nila si Bato de la Rosa para gumawa ng isang hearing na sinisira ang imahe at pangalan ng Presidente. Mga kababayan, at kung sino-sino pa mga tao, mga pangalan ng tao, mga kababayan, na kinaladkad nila, na kung saan, kung matatandaan nyo yung issue ng PIDEA leaks, ginamit nila si Jonathan Morales, ang kasinungalingan ni Maharlika at ni Jonathan Morales, para siraan etong si PBBM. Tapos sasabihin nila ngayon, hindi nila inaatake ang Presidente. Ano yung mga naging mga nagdaang maisog rally po nila, na kung saan pinupunteriya nila at inaatake nila ang pagkatao ng Presidente. Tapos sasabihin nila, magtataka daw sila, bakit daw ginagawa ng Malacanang ito ngayon, hindi naman daw sila umaatake sa Presidente. Uulitin ko mga kababayan ha, walang ginagawa ang Malacanang laban sa mga Duterte. Puti mo nga si PBBM mga kababayan, hanggang sa huli, pinoprotektahan pa rin itong si Digong. Bakit? Kasi ipinagigiitan pa rin ni PBBM na walang jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa. At kung makukulong itong si Duterte at iimbestigahan, mas maganda dito siya magbayad sa ating bansa. Kaso nga lang, malakas ang panawagan ng taong bayan na papanagutin sa ICC etong si Duterte. Tapos sasabihin ni Digong ngayon, mga kababayan, na ito daw, mga nangyayaring ito ay ginagawa daw ng Malacanang. Pero wala siyang natatandaan na may kasalanan siya sa Malacanang. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, Ayan, alam daw naman niya na ito daw si former Senator Trillanes ay nagtatrabaho daw kay PBBM, kay Presidente Marcos. Yun yung sabi niya. Ang tanong, nasan yung pruweba mo na nagtatrabaho talaga kay Presidente Marcos etong si Trillanes? Diba? mapipilitan akong tatakbo uli ng mayor. So, balang araw, kapag sila o manalo o talo, makikita naman kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang So ibig sabihin, eto mga kababayan yan kaya tumatakbo, dapat maging matalino kayo mga taga Davao City. Kaya tumatakbo lang etong si Duterte. Kung tutusin, pagod na nga naman daw siya. Kaya lang siguro napipilitang tumakbo sa pagka-mayor mga kababayan kasi kailangan nila ng kapangyarihan sa Davao City. Kailangan, pag dumating yung point na pagbabayarin na sila sa kanilang mga kasalanan, kailangan kontrolado nila ang Davao para mahirapan yung mga taong aaresto dito kay Duterte. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan natin, talagang sinabi na mismo ni Digong na pagod na siya.
gusto na niyang magpahinga. Kaso nga lang, kailangan niyang tumakbo sa politika mga kababayan kasi nga, aminin man natin o hindi, kaya gusto nilang mahawakan ulit ng Davao, patuloy nilang mahawakan kasi kailangan nila ng proteksyon pag pinagbayad na sila sa kanilang mga kasalanan. Ano po, ibig sabihin mga kababayan, natatakot din itong si Duterte kaya kinakailangan niyang tumakbo sa politika kahit napagod na siya. Ano po, ipagpatuloy pa natin. What lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng liberate. Sige, pag hindi kawawa ka. Kaya nga, yan yung sabi ni Digong. Kagaya ngayon, kung wala kang, kung hayaan mo lang ng ganun, totoo matatapos ka sa buhay na ito na ganun ba pagduda talaga ng tao. Kaya dapat ang mismo ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi, hindi ko magsabi, hindi ko sila turuan, ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. Yan! Kaso pinutol na doon mga kababayan yung sinabi ni Duterte na may pera ako sa bangko. Kaso nga lang naputol na yung video mga kababayan eh. Ngayon, ang maliwanag dito, talagang kita nyo kung gaano katindi yung kasinungalingan ni Digong. Bakit? Sinasabi niya wala daw siyang pag-atake kay PBBM. Hindi naman daw niya inaatake ang presidente mga kababayan. Pero kanino ba nagsimula lahat ng mga bagay na ito? Kanino ba nagsimula? Kay Digong. Bakit mga kababayan? Kasi inatake nila ng inatake ang presidente. Tapos natatakot sila sa sarili po nilang multo. Porket humina na yung mga maisog rally nila, hindi umi-epekto mga kababayan yung panawagan nilang mag-alsa, ano po, laban sa gobyerno, dyan sa EDSA. Ngayon, ganito na, binabawi na nila yung mga sinasabi nilang hindi maganda laban kay PBBM at sa pamilya ni PBBM mga kababayan. So ngayon, maliwanag naman dito na nagsusumbong itong si Duterte kaya Panelo mga kababayan, kumbaga nagsisipsipan silang dalawa ni Panelo mga kababayan para pabagsakin itong si Trillanes kasi nga wala naman daw katotohanan yung ibinabato ni Trillanes. Pero mga kababayan, kung wala talagang katotohanan yan, di ipakita mo Digong, ipakita ni Digong mga kababayan yung yung kanyang bank account. Ano po, pumirma siya ng waiver, ipakita niya sa publiko na wala talagang katotohanan yung ibinibintang nitong si Trillanes.